Ito na ang matinding sinapit sa kaso nitong si alias Boydila Villanueva. Biglang inutos, ikulong. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, latest update tungkol dito sa base actor Senador alias Boydila Villanueva. Aba, ang desisyon, ikulong. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Pasensya na po sa audio ko at ako'y medyo namamalat na naman gawa ng kaunting obo at sipon. Eto, mga kaibigan, na hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na itong si alias Boydila Villanueva ay mayroon pong kinakarap na kaso. Hindi lang po isang kaso ito, tatlo. Yung tatlo ng kaso na yon ay walang piyansa. Talagang makukulong ka. But ito na ho, ang mainit, kalalabas pa lang na balita ay susunod na ho na ikukulong kung naunang ikulong itong si Bong Revilla. Ilang araw na hong natutulog, ilang gabi na ang natutulog diyan sa kulungan sa City Jail, ay kasunod ng ikulong itong si alias Boydila Villanueva. Ay matindi ho. Bago ko ibahagi sa inyo ang mga katibayan na kalalabas lang na mainit na balita sa utos na dapat ikulong na itong si Senador Villanueva, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Pabor po ba kayo o naniniwala ba kayo na itong si alias Boydila Villanueva ay sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan? Sa comment section, ninanayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Karapatan nyo po yan. Ano kaya ang gagawin nito sa loob ng kulungan? Baka sasabihin nitong, ako ay pastor, hindi ako marunong magnakaw. Ayan, base actor. Aba, talagang hindi nabibintayan. Boydila Villanueva, hindi nabibintay ang mga paganyang-ganyan mo. Eh, doon sa iyong mga tagasunod, sasambahin ka pa nang gumaganyang-ganyan ka. Hindi ako magnanakaw dahil ako isang naglilingkod na pastor. Aba, ay hindi bibintayan. Kung maraming napapaniwala mo sa iyong mga tagasunod na ganyan, ay ibahin mo itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na naninindigan sa turo ng mga ebidensya na ikaw di umano sa dami ng matitibay na ebidensya ay sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan na pinadaan mo sa Ghost Control Flood Project. Ghost Control Flood Project Scandal. Aba, matindi ho, di ba? Mga kaibigan, ito, shout out at ibabahagi ko po sa inyo anumang resibo. Muli kong inuulit, ayon sa abogado Joel Villanueva alias Boydila, inutos na ikulong na. Ito po, mga kaibigan, ng kaukulang resibo katunayan. Nandyan, naka-flash sa screen, mga mahal kong taga-subaybay. Buhat to dito sa Pilipinas Today. Marami na rin pong malaking stream media ang nag-post nito at ibabahagi ko po sa inyo. Nandyan si Villanueva, nasa nakadipa na sa loob ng kulungan, mga kaibigan. Lawyer gustong makulong Senador Joel. Maliwanag ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Binabahagi ko lang po sa inyo. Sa totoo lang, ang gusto ko talagang makulong ay si Senador Villanueva. Sobrang pikon ako sa taong ito dahil nagtatago siya sa likod ng kabanalan, sabi ni Atty. Carlo Ibanez. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Muli kong inuulit, mayroon po tayong batayan. Dahil kung nasabi po natin na itong si alias Boydila Villanueva ay inutos na ikulong, ay ayon po dito sa lawyer, sa abogado na si Atty. Carlo Ibanez. Babasahin po natin ang nilalaman
nandiyan naka-flash sa screen. Ito ang patutsada ng abogadong si Atty. Carlo Ibanez hinggil sa di umano hiling niya na makulong si Senador Villanueva. Napakaliwanag mga kaibigan na inutos at tinihiling ng abogado na ito na ikulong itong si Senador Joel Villanueva. Huwag kang mag-alala, Atty. Dahil ayon sa nakuha nating impormasyon na itong si alias Boydila Villanueva ay ilang tulog na lang ay magkakaroon ng resolusyon ang kaso at ito ay madali na para lumabas ang arrest warrant na kumalat na rin sa balita na ito ay susunod na ikukulong diyan kasama sa kulungan ni dating Senador Bong Revilla na nauna nang nakulong dyan sa Quezon City Jail. Ito ang mas matindi. Kapit mga kaibigan, matindi ito. Ginagamit niya ang Diyos para magmukhang malinis at magmukhang banal. Aray ko, bakit mo naman ginagamit ang Panginoon Diyos para magmukha kang banal? Alias Boydila Villanueva, ay ikaw naman pala ay di umano'y napakaraming ninakaw na pera ng taong bayan. Ito, tuloy po natin. All the while bilyon-bilyon ang ninanakaw niya sa atin, mababasa sa post ni Banyes ngayong Huwebes, Enero 22. Sa kabila ng kanyang nagtatago at ginagamit ang banal na Diyos, ay patuloy di umano at napakaraming ninanakaw na bilyon-bilyon nitong si alias Boydila Villanueva ayon dito sa isang abogado na nabanggit po natin. Ito pa, batay sa anunsyo ng Department of Justice DOJ, nahaharap si Senador Joel, anak ni Jesus is Lord. Nako, ay anak ka pala ni Jesus is Lord. Ginamit nyo pa ang Panginoon Diyos. GIL movement founder na si Bro Eddie Villanueva sa 3 kaso ng malversation na non-bailable dahil sa umano'y pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa Bulacan. 3 malversation na wala itong kaukulang piyansa, wala pong pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Ibig sabihin kapag inaresto at pag naaresto, kapag lumabas ang warrant o parisyon nito, ay hindi po papayagang mayroong pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso, ay nandiyan sa loob ng kulungan, katulad ng nangyari ngayon dito kay dating Senador Villanueva. Nako, ay matindi mga kaibigan, di ba? Mayroong lumabas din pong balita, mga mahal kong taga-subaybay, nandiyan, ipa-flash ko sa screen, buhat sa 1PH. Posibleng sumunod si Senador Joel Villanueva sa mga harap sa kaso kaugnay ng flood control scandal ayon sa Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, responded sa Villanueva sa 3 non-bailable na kasong malversation sa kasalukuyang nasa preliminary investigation at nireview ng piskal. Mga kaibigan, nandiyan po maliwanag. Mga mahal kong taga-subaybay, abangan po natin ito. Kung nasabi po natin na inutos na ikulong itong si Senador Villanueva alias Boydila ayon dito sa abogado na nagbigay ng kanyang public opinion na pinagbabatayan niya ay itong matitibay na ebidensya laban kay alias Boydila Villanueva. Abangan po natin dahil ilang tulog na lang ito. Kulungan talaga ang bagsak, walang piyansa. Sa like ko sa video nito. Bye-bye.